Narito na mga nagbabagang balita sa oras na ito. Sa kabila ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, nagsama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping para sa ika-32 Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Summit. Ngayon lang muling nagkita ang dalawang leader simula noong January 2023 kung saan bumisita si Marcos sa Beijing. Samantala, nagsimula na ang unang sesyon ng informal dialogue sa pagitan ng mga leader kung saan pinag-uusapan nila kung paano mas magiging konektado at matatag ang rehiyon. Sa pahayag ni South Korean President Lee Jae-myung na namumuno sa summit, hinikayat niya ang mga leader sa Asia-Pacific na magkaisa sa kabila ng mga pagkakaiba-iba ng mga interes ng mga bansa. Our reality does not leave much room for mere rosy forecasts. We are all at an inflection point of rapid changes in international order. Cooperation and solidarity is the only answer that will lead all of us to a better tomorrow. We cannot always be on the same page, as each member economy may have their own interests. Yet, we can unite under the ultimate goal of gathering our strength for co-prosperity. Magbubukas ang Pilipinas na bang konsulado sa Busan na magiging namang pangalawang opisina sa bansa sa South Korea. Inanunsyo ito ni Pangulong Marcos sa kanyang pakikipagpulong sa Filipino community. Ayon kay Marcos, inaasahan ng Department of Foreign Affairs na mabubuksan na ang konsulado sa susunod na buwan. Ang pagtatayo ng konsulado ay isang mahalagang hakbang upang mas mapalapit ang serbisyo ng ating pamahalaan sa bawat Pilipino dito sa Busan at sa mga karatig na lugar tulad ng Ulsan at Gimhae. Soon, you will no longer need to travel all the way to Seoul to renew your passports, to submit civil registry documents, and to legalize your documents for use in the Philippines. Dagdag pa niya, magbubukas din ang pamahalaan ng tanggapan ng Social Security Service sa Embahada sa Seoul. Mapapadali na po ang pag-aasikaso ng mga benepisyo at serbisyo mula sa SSS tulad ng membership, contributions, mga claim na hindi na kailangan umuwi pa sa Pilipinas. May mahigit 70,000 Pilipinong naninirahan sa South Korea. Karamihan ay nagtatrabaho sa mga sektor ng manufacturing, education at creatives. Ipinasilip na ni AFP Chief Romeo Bronner sa kanyang tauhan kung totoong nasa kustodiya ng Philippine Marine si Orly Gutesa. Si Gutesa ang surprise witness ni Senator Rodante Marcoleta sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee at nagsabing nagdala umano siya ng milyong-milyong halaga ng pera na nakasilid sa mga maleta kina dating Congressman Zaldi Co at dating House Speaker Martin Romualdez. Paglilinaw ni Bronner, hindi kailanman nagtatago ng mga testigo ang sandatahang lakas. Una nang pinabulaanan ng Navy na nasa kustudiyan nila ang retiradong Marine officer. Sa isang social media post naman, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na batay sa kanyang kumpirmasyon kay Marine Commandant Major General Vince Blanco, hindi umano kailanman napasailalim si Gutesa sa kustudiya ng Navy. May sagot naman si Bronner, kung may paglabag nga ba at parusang kaharapin ang mga miyembro ng Marine Corps na mapapatunayang pumoprotekta ngayon kay Gutesa. Pag-aaralan po natin, no? Kasi sa tingin naman po natin, kung pinoprotektahan lang siya because of threats to his life, ay sa tingin ko wala namang masama doon. Ano? But if to keep him from testifying, baka yun po yung magiging violation. Isinapubliko na ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga desisyon ng mga dating ombudsman sa mga kaso laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay ng maling paggamit ng kanyang 2008 pork barrel funds. Sa 2016 decision ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, may sapat umanong dahilan para sampahan ng mga kasong kriminal si Villanueva. Hindi rin kinatigan ng depensa noon ni Villanueva na peke umano ang sinasabing pirma niya sa mga dokumento. Sa isa namang desisyon kaugnay ng mga reklamong administratibo,
bigo umano si Villanueva na sundin ang high ethical standards sa kanyang mga transaksyon gamit ang kanyang pork barrel. Ito ang basehan ng naging dismissal order kay Villanueva noong 2016 na hindi naman sumunod o sinunod ng Senado. Kinatigan naman ni dating Ombudsman Samuel Martires noong 2019 ang motion for reconsideration ni Villanueva para ibasura ang kaso dahil lumalabas na wala siyang kinalaman sa maling paggamit ng pork barrel. Una nang sinabi ni Martires na kasama sa naging batayan ang findings ng NBI na forged o pineke ang pirma ni Villanueva. Isang malaking oil price hike ang nakaabang sa mga motorista simula Nobyembre. Tinataya ng Energy Department na aakyat ang diesel ng 2 pesos at 15 centavos kada litro sa susunod na linggo. 1 peso 75 centavos naman ang inaasahang dagdag sa kerosene at 1 peso at 20 centavos para sa gasolina. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang pagbaba ng tensyon sa pagitan ng China at Estados Unidos at ang paghina ng piso kontra dolyar. Kapag nagkaayos yung dalawang bansa na yun, ay malalaki yun, magbuboost ang demand, yung demand for petroleum products kasi gaganda yung economy nila. Incorporated na yun sa computation, sa estimate, nandun na po yung foreign exchange rate na ginagamit natin. Napaka-volatile niya, nagsimula siya ng papataas, pero yun nga, bumaba din kahapon. Sa ibang balita, 9 na restaurant sa Pilipinas ang napasama sa kauna-unahang Michelin Guide para sa mga starred establishments ng bansa. Ibig sabihin nito, kasama na sila sa mga kinikilalang pinakamahusay na restaurant sa buong mundo dahil sa natatanging lutuin, husay sa timpla at kahangahangang dining experience. 2 Michelin stars ang ibinigay sa Helm sa Makati, habang 1 Michelin star naman ang iginawad sa 8 iba pa. 25 restaurant naman ang nakakamit ng Bib Gourmand, habang 74 na establishment ang kinilala bilang Michelin Selected. At yan ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Ako po si Stanley Palisada. Of how do we try to reorganize the transport workers to justly transition from old jeepneys to new